Pamagat, ang sekretong buhay ni Leo Martin. Kabanata 1, Isang perpektong buhay. Si Leo Martin. Isang lalaki sa kanyang maagang 30 na may blonde na kulot na buhok at kapansin-pansing pulang mata, ay nanirahan sa isang tahimik na suburban neighborhood. Siya ay may payat na pangangatawan. Gwapong mukha at kaakit-akit na ngiti na agad na nagtiwala sa kanya ng mga tao. Sa ibabaw, si Leo ay isang ordinaryong tao lamang na nagtrabaho bilang isang konsultant para sa isang tech na kumpanya. Nakatira siya kasama ang kanyang magandang asawa, si Elena. Isang babaeng may maikling buhok at malalaking kayumangging mata. Mahal na mahal siya ni Elena at mayroon silang tila perpektong buhay. Ngunit si Leo ay may isang lihim na madilim na lihim na kahit si Elena ay hindi alam. Isa siyang secret assassin na inupahan ng gobyerno. Ang kanyang trabaho ay alisin ang mga high-profile na target at isa siya sa pinakamahusay sa negosyo. Nagawa ni Leo na itago ang kanyang dobleng buhay kay Elena, ngunit lalo itong naging mahirap. Chapter 2, Ang bagong takdang aralin. Isang umaga, nakatanggap si Leo ng tawag mula sa kanyang handler na si Mark. Si Mark ay isang masungit, walang modo na tao na nagtatrabaho kay Leo sa loob ng maraming taon. Leo, mayroon kaming isang bagong assignment para sa iyo. Ito ay isang mataas na panganib na trabaho, ngunit ikaw lamang ang makakahawak nito, sabi ni Mark. Maingat na nakinig si Leo. Ang target ay isang tiwaling politiko, si Victor Rossi, na may kaugnayan sa isang internasyonal na organisasyong kriminal. Mapanganib si Victor at hindi magiging madali ang pagtanggal sa kanya. Ngunit handa si Leo para sa hamon. Kukunin ko ang trabaho, sagot ni Leo. Habang isinasabit niya ang telepono, sinulyapan ni Leo si Elena, na nasa kusina na naghahanda ng almusal. Nakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Minahal niya si Elena ng higit sa anupaman, ngunit alam niya na kung malalaman niya ang katotohanan, sisirain siya nito. Chapter 3, Isang gabi na dapat tandaan. Ginugol ni Leo ang mga sumunod na araw sa paghahanda para sa misyon. Nagtipon siya ng intel kay Victor, pinag-aralan ang kanyang mga gawain, at binalak ang perpektong pagpatay. Ngunit habang papalapit ang araw ng misyon, nagsimulang mapansin ni Elena na may nangyari. Leo, okay ba ang lahat? Napakalayo mo kamakailan, nagtanong si Elena isang gabi habang nakaupo sila sa sopa na nanonood ng A. Mabuti ako, Elena. Sa sobrang stress sa trabaho, nagsinungaling si Leo. Hindi kumbinsido si Elena, ngunit hindi niya pinindot ang issue. Nagtiwala siya kay Leo at ayaw niyang mag-pry. Noong gabi bago ang misyon, inilabas ni Leo si Elena para sa isang romantikong hapunan. Pumunta sila sa paborito nilang restaurant at siniguro ni Leo na gawing espesyal ang gabi. Nais niyang lumikha ng isang perpektong memorya kung sakaling may mali. Habang naglalakad sila pauwi, magkahawak kamay, hindi napigilan ni Leo na maramdaman ang bigat ng kanyang dobleng buhay. Nais niyang masabi niya kay Elena ang totoo, ngunit alam niyang malalagay ito sa panganib. Chapter 4, Ang Misyon. Ang araw ng misyon ay dumating tulad ng isang ulap ng bagyo na nagbabadya sa buhay ni Leo. Ang bigat ng kanyang dobleng pag-iral ay idiniin ng husto sa kanyang dibdib habang naghahanda siya para sa kung ano ang magiging isa sa mga pinakamapanganib na takdang aralin sa kanyang karera. Ang misyon ay alisin si Victor Rossi, isang tiwaling politiko na may malalim na kaugnayan sa isang internasyonal na organisasyong kriminal. Si Rossi ay mahusay na protektado, na ginawa ang misyon na ito na isa sa mga pinakamapanghamong Leo na nakaharap kailanman. Nagising si Leo bago madaling araw, nadula sa kama ng tahimik hanggat maaari upang maiwasang magising si Elena. Ang liwanag ng madaling araw ay nasala sa mga kurtina na naglalagay ng malalambot na anino sa kanilang kwarto. Sinulyapan niya pabalik si Elena, na tahimik na natutulog, ang kanyang dibdib ay tumataas at nahuhulog sa bawat hininga. Saglit, nag-alinlangan si Leo, ang pagnanais na talikuran ang misyon at manatili sa kanyang paghila sa kanyang puso. Ngunit alam niyang huli na para bumalik. Pagkatapos maligo at magbihis ng maitim na suit na makakatulong sa kanya na makihalubilo sa karamihan, pumunta si Leo sa maliit at nakatagong compartment sa kanilang aparador. Sa loob ay isang nakalock na kaso na naglalaman ng mga tuol ng kanyang kalakalan, mga armas, gadget, at ang peking pagkakakilanlan na kakailanganin niya upang makalusot sa gala. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may katumpakan habang siya ay naghahanda. Ang bawat aksyon ay isang paalala ng nakamamatay na skill set na hinasa niya sa mga nakaraang taon.
Saglit na huminto si Leo, nakita ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang lalaking nakatitig sa kanya ay isang estranghero, namulto ng taong nagpanggap niyang kasama. Ang blonde waves ng kanyang buhok ay maayos na suklay, at ang kanyang pulang mata, kadalasang puno ng init para kay Elena, ay malamig at nagkalkula na ngayon. Kinailangan niyang maging ibang tao ng buo, isang mandaragit na sumusubaybay sa kanyang biktima sa mga anino. Bago umalis, bumalik si Leo sa kwarto, kung saan natutulog pa rin si Elena. Sumandal siya at hinalikan ang noo nito, nagtagal sandali para matikman ang init ng balat nito. Kung ang lahat ay naayon sa plano, babalik siya bago pa man niya malaman na wala na siya. Ngunit sa kaibuturan, alam ni Leo na ang bawat misyon ay nagdadala ng panganib ng pagkabigo, at ang posibilidad na hindi siya makabalik ay kinagat siya. Paglabas niya ng bahay at sumakay sa kanyang sasakyan, sinuri ni Leo ang plano. Ang gala ay gaganapin sa marangyang mansyon ni Victor Rossi sa labas ng lungsod. Ang kaganapan ay mapupuno ng mga politiko, negosyante, at socialites, perfect cover para sa isang pagpatay. Mapapaligiran si Rossi ng mga bodyguard, ngunit may plano si Leo na makalapit ng sapat para matamaan. Sa pagmamaneho sa mga lansangan ng madaling araw, ang mga iniisip ni Leo ay patuloy na naaanod pabalik kay Elena. Napansin niya ang pagtaas ng distansya nito nitong mga nakaraang araw, kitang-kita sa kanyang mga mata ang kanyang pag-aalala. Kinasusuklaman ni Leo ang pagsisinungaling sa kanya, ngunit alam niyang ang pagbubunyag ng katotohanan ay maglalagay lamang sa kanya sa panganib. Itinulak niya ang mga kaisipang iyon na nakatuon sa misyon. Hindi niya kayang gawin ang anumang distractions. Dumating si Leo sa isang safe house kung saan nagtago siya ng pangalawang katse ng mga armas at kagamitan. Ito ay isang hindi matukoy na gusali sa isang tahimik na kapitbahayan, isa sa maraming mga ari-arian na pinananatili ng ahensya para sa mga operatiba na tulad niya. Sa loob, nakilala ni Leo ang kanyang handler, si Mark, na naghihintay na sa mga huling detalye ng misyon. Si Mark ay isang batikang operatiba mismo, isang lalaking may masungit na kilos at hindi natitinag na pangako sa mga layunin ng ahensya. Ibinigay niya kay Leo ang isang dossier na naglalaman ng na-update na katalinuhan sa detalye ng seguridad ni Rossi at ang layout ng mansyon. Lahat ng kailangan mo ay nasa dito, sabi ni Mark, mahina at matatag ang kanyang boses. Rossi ay may isang bagong sistema ng seguridad, kaya kakailanganin mong gamitin ito. Inabot niya kay Leo ang isang maliit na aparato na idinisenyo upang hindi paganahin ang electronic surveillance. Tumango si Leo, kinuha ang device at inilagay ito sa bulsa ng kanyang jacket. Anumang pagbabago sa listahan ng bisita, tanong niya. Walang makabuluhang. Buksan lamang ang mata para sa anumang mga sorpresa. Tandaan, pupunta ka bilang Jonathan Green, isang mid-level financier na may kaugnayan sa ilan sa mga kasosyo sa negosyo ni Rossi. Ang iyong mga kredensyal ay solid, ngunit huwag itulak ang iyong kapalaran. Hindi ko ginagawa, sagot ni Leo, kahit na alam nilang dalawa na hindi iyon ganap na totoo. Ang mga misyon na tulad nito ay palaging may elemento ng hindi mahuhulaan. Saglit na pinag-aralan ni Mark si Leo, naramdaman ang tensyon sa kanyang karaniwang binubuo na operatiba. Sige, Leo. Parang off eh. Nakilala ni Leo ang tingin ni Mark, ang kanyang ekspresyon ay hindi nababasa. Maayos ako. Nakatuon lang. Hindi na nagpatuloy si Mark. Mas alam niya kaysa sa pag-iwas sa personal na buhay ni Leo. Mabuti. Tandaan lamang ang mga parameter ng misyon. Pumasok ka, ilabas si Rossi at lumabas ng malinis. Magkakaroon kami ng isang koponan ng pagkuha sa standby, ngunit alam mo na ang drill, doon ay hindi umaasa sa kanila maliban kung talagang kinakailangan. Tumango muli si Leo, nabaling na ang isip niya sa mga detalye ng misyon. Paglabas ni Mark sa silid, huminga ng malalim si Leo na nakasentro sa sarili. Ang pamilyar na pakiramdam ng adrenaline ay nagsimulang dumaan sa kanyang mga ugat, na nagpapatala sa kanyang mga pandama at nagpapapurol sa mga emosyon na nagbanta na lumabas ng mas maaga. Sa oras na dumating si Leo sa mansyon ng gabing iyon, ang araw ay lumubog sa ilalim ng abot-tanaw at ang kalangitan ay isang malalim na lilim ng asul na may bantas ng mga unang bituin sa gabi. Ang mansyon ay isang kahangahangang istruktura, ang engranding harapan nito ay naiilaw ng eleganteng ilaw na nagbigay dito ng halos ethereal na kalidad. Ang mga kotse ay nakahanay sa driveway na may mga valet na dumadalo sa mga bisita pagdating nila. Bumaba si Leo sa kanyang sasakyan, inayos ang cuffs ng kanyang tuksedo habang iniabot niya ang kanyang mga susi sa valet.
Walang putol siyang nakipaghalo sa iba pang mga bisita, kumpiyansa ang kanyang postura at neutral ang kanyang ekspresyon. Habang papalapit siya sa pasukan, sinalubong siya ng isang babaeng nakasuot ng kumikinang na gown, ang ngiti nito ay magalang ngunit malayo. Magandang gabi, Inra Green. Maligayang pagdating sa Rosie Gala, anya, sumulyap sa imbitasyon na ibinigay sa kanya ni Leo. Mangyaring tangkilikin ang iyong gabi. Tumango si Leo, nag-alok ng maikling ngiti bago pumasok sa loob. Ang loob ng mansyon ay mas marangya kaysa sa labas, na may matataas na kisam, kristal na chandelier, at marmol na sahig na kumikinang sa ilalim ng malambot na ilaw. Naghalo-halo ang mga bisita sa Grand Hall, ang kanilang pagtawa at pag-uusap ay lumilikha ng mahinang ugong na pumuno sa espasyo. Mabilis na sinuri ni Leo ang silid, na napansin ang mga posisyon ng mga tauhan ng seguridad. Sila ay maingat, ngunit ang kanilang presensya ay hindi mapag-aalinlanganan. Nakilala niya ang ilan sa kanila mula sa mga dossier, seasoned na profesional na hindi madaling lokohin. Ngunit walang intensyon si Leo na direktang makipag-ugnayan sa kanila. Ang kanyang plano ay upang maiwasan ang paghaharap ng buo. Sa paglipat sa karamihan, pumunta si Leo sa bar, kung saan nag-order siya ng isang baso ng scotch. Humigop siya, hinayaan ng alak na sunugin ang matagal na nerbiyos. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa silid, hinahanap si Rosie. Ang politiko ay wala kahit saan, ngunit alam ni Leo na siya ay lalabas sa lalong madaling panahon. Si Rosie ay umunlad sa atensyon, at hindi niya pinalampas ang pagkakataong magpainit sa pagsamba sa kanyang mga bisita. Habang naghihintay si Leo, nakipag-usap siya sa isang negosyante na sabik na pag-usapan ang kanyang pinakabagong mga pamumuhunan. Magalang na nakinig si Leo, tumatango sa mga angkop na sandali, ngunit nasa ibang lugar ang kanyang isip. Kinakalkula niya ang timing, isinasaalang-alang ang pinakamagandang sandali para mag-strike. Mapapaligiran si Rosie ng mga bisita at bodyguard. Ngunit magkakaroon ng maikling window kung kailan siya magiging vulnerable malamang kapag umatras siya sa kanyang pribadong opisina upang magsagawa ng ilang ipinagbabawal na negosyo na malayo sa mga mata. Naputol ang pag-iisip ni Leo sa biglaang pagpapakita ng isang babae sa tabi niya sa bar. Siya ay kapansin-pansing maganda na may mahabang maitim na buhok at berdeng mga mata na tila nakikita mismo sa pamamagitan niya. Ngumiti siya kay Leo, isang nakakaalam na ngiti na agad na naglagay sa kanya sa gilid. Isip kung sasamahan kita, tanong niya, makinis at kumpiyansa ang boses niya. Nag-alinlangan lang si Leo ng isang fraction ng isang segundo bago tumango. Hindi naman, sagot niya, pinananatiling kaswal ang tono niya. Ano ang magdadala sa iyo sa magandang kaganapang ito? O, nag-enjoy lang sa kumpanya at sa mga libreng inumin, sabi niya, hindi umaalis ang mga mata niya. At ikaw, Inra Green? Ano ang iyong kwento? Itinaas ni Leo ang isang kilay, nakataas ang kanyang bantay. Nandito ako sa negosyo, gaya ng dati. Pero natatakot ako na hindi ko alam ang pangalan mo, Ina. Sophia, sagot niya, iniabot ang kanyang kamay. Sophia West. Inalog ni Leo ang kanyang kamay, napansin ang lakas sa kanyang pagkakahawak. May isang bagay tungkol sa kanya na nag-set off ng alarma bell sa kanyang isip, ngunit hindi niya kayang gumawa ng isang eksena. Kailangan niyang makipaglaro, kahit hanggang sa naunawaan niya ang kanyang intensyon. Kasiyahan upang salubungin ka, Ina West, Leo sinabi, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nasa pananalapi ka rin ba? Mahina ang pagtawa ni Sophia, isang tunog na parehong tunay at nilagyan ng mas madilim. Hindi eksakto. Mas interesado ako sa acquisitions. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Leo habang humihigop ng inumin. Ganun ba? At anong uri ng mga pagkuha ang maaaring maging iyon? O, alam mo, ang uri na nangangailangan ng isang tiyak na antas ng pagpapasya, sagot ni Sophia, ang kanyang tingin ay hindi natitinag. Bago makatugon si Leo, isang bulong-bulungan ang kumalat sa karamihan na nagpapahiwatig ng pagdating ng host ng gabi. Pumasok na si Victor Rosie at nakatutok sa kanya ang lahat ng mata. Ang politiko ay isang matangkad, kahanga-hangang figura, nakasuot ng pinasadyang suit na sumisigaw ng kayamanan at kapangyarihan. Lumipat siya sa karamihan ng madali, nakipagkamay at nakikipagpalitan ng kasiyahan sa kanyang mga bisita. Ang atensyon ni Leo ay agad na lumipat kay Rosie, ang kanyang isip ay kinakalkula ang pinakamahusay na diskarte. Ngunit nang magsimula siyang magbalangkas ng isang plano, naramdaman niya ang tingin ni Sophia sa kanya muli. Alam ko kung sino ka, Leo, bulong niya, halos hindi marinig ang boses niya kaysa sa ingay ng karamihan.
Ang puso ni Leo ay nilaktawan ang isang bit, ngunit hindi niya ito hinayaang ipakita. Lumingon siya sa kanya, maingat na neutral ang ekspresyon nito. Ikinalulungkot ko, dapat kang magkamali. Ang pangalan ko ay Jonathan Green. Lumawak ang ngiti ni Sofia, ngunit walang init dito. Alam nating dalawa na hindi iyon totoo. Narito ka para sa parehong dahilan ako to kumuha ng Victor Rossi. Sumakay ang isip ni Leo habang sinusubukan niyang iproseso ang sinabi niya. Sino ang babaeng ito at paano niya nalaman ang tungkol sa misyon? Higit sa lahat, bakit hindi niya hinipan ang kanyang takip? Ano ang gusto mo? Tanong ni Leo, mahina at matatag ang boses. Napasandal si Sofia sa malapitan, ang berdeng mga mata nito ay nakakainip sa kanya. Gusto kitang tulungan. Si Rossi ay isang target para sa aming mga ahensya. Ngunit mayroon kaming iba't ibang mga layunin. Kung magtutulungan tayo, maaari natin siyang ibaba at makaalis dito ng buhay. Maingat na pinag-isipan ni Leo ang kanyang mga salita. Hindi siya nagtiwala kay Sofia, ang kanyang biglaang hitsura at kaalaman sa kanyang misyon ay masyadong maginhawa. Ngunit alam din niya na ang sitwasyon ay naging mas komplikado kaysa sa inaasahan niya. Kung nagsasabi ng totoo si Sofia, maaari nilang gamitin ang isa't isa upang makamit ang kani-kanilang layunin. Ano ang iyong anggulo? Tanong ni Leo, pinananatiling nakabantay ang kanyang tono. Gusto ng aking ahensya na buhay si Rossi, ngunit wala akong pakialam sa alinmang paraan. Ang pinapahalagahan ko ay ang paglabas dito ng walang bala sa likod ko, sagot ni Sofia. Maaari akong lumikha ng isang diversion, bigyan ka ng pagkakataon na mapalapit sa kanya. Bilang kapalit, inaasahan kong aalagaan mo ang anumang mga komplikasyon na lumitaw. Tinitimbang ni Leo ang kanyang mga pagpipilian. Hindi niya gusto ang ideya ng pagtatrabaho sa isang taong hindi niya pinagkakatiwalaan, ngunit alam din niya na ang pagpunta lamang ay mapanganib. Ang seguridad ni Rossi ay mahigpit, at anumang pagkakamali ay maaaring magdulot sa kanya ng kanyang buhay. Fine, sabi ni Leo sa wakas. Ngunit kung i-double-cross mo ako, hindi ako magdadalawang isip na ibaba ka. Bumalik ang ngiti ni Sofia, sa pagkakataong ito ay may pahiwatig ng libangan. Sapat na fair. Ngayon, pumunta tayo sa trabaho. Ang plano ay simple ngunit epektibo. Sofia ay lumikha ng isang distraction malapit sa pangunahing pasukan, pagguhit ng atensyon ng mga bodyguards Rossi. Samantala, si Leo ay pupunta sa pribadong opisina ni Rossi, kung saan ang politiko ay malamang na nagsasagawa ng kanyang mas mababa kaysa sa legal na negosyo. Habang lumilipas ang gabi, kumilos si Sofia. Lumapit siya sa isa sa mga bodyguard, nagkunwaring pagkabalisa at sinabing may nakitang kahina-hinalang lalaki malapit sa pasukan. Ang gwardiya, na nag-iingat sa mga potensyal na pagbabanta, ay mabilis na pinakilos ang kanyang koponan upang mag-imbestiga na iniwan si Rossi na may lamang isang skeleton crew ng proteksyon. Sinamantala ni Leo ang pagkakataon, dumulas mula sa karamihan at bumaba sa isang madilim na pasilyo na humantong sa opisina ni Rossi. Ang mansyon ay isang maze ng mga koridor at silid, ngunit kabisado ni Leo ang layout mula sa dossier. Tahimik siyang gumalaw, tumindi ang kanyang pandama sa pagbomba ng adrenaline sa kanyang mga ugat. Nang makarating siya sa pintuan ng opisina ni Rossi, huminto si Leo, nakikinig sa anumang tunog mula sa loob. Narinig niya ang mahinang pagklink ng salamin, na sinundan ng mababang murmur ng isang boses, Rossi ay nasa loob, nag-iisa. Perpekto. Huminga ng malalim si Leo, pinatibay ang sarili sa mga darating. Inabot niya ang kanyang jacket at kinuha ang isang maliit na bote ng lason, ang parehong binalak niyang gamitin kanina. Mabilis na kumilos ang lason at walang iniwang trace, ang naperpektong sandata para sa isang assassin. Binuksan ang pinto, pumasok si Leo sa opisina. Ang silid ay madilim na nailawan, na may ilang mga lampara lamang na nagbibigay ng mainit na liwanag sa mayamang kasangkapan sa mahogany at mamahaling likhang sining na nagpapalamuti sa mga dingding. Nakatayo si Victor Rossi sa isang bar cart, binuhusan ang sarili ng inumin, nakatalikod sa pinto. Mabilis na gumalaw si Leo, tahimik ang yapak niya sa plush carpet. Isinara niya ang distansya sa pagitan nila sa isang iglap, ang bote ng lason na nakatago sa kanyang kamay. Victor Rossi, sabi ni Leo, malamig at hindi sumusuko ang kanyang boses. Ang iyong oras ay up. Natigilan si Rossi, nadulas ang salamin sa kanyang mga daliri at nabasag sa sahig. Mabagal siyang pumihit, nanlaki ang mga mata sa takot habang nakikita niya si Leo na nakatayo sa harap niya. Sino-sino ka?
Nautal si Rosie, umatras habang sumusulong si Leo. Hindi sumagot si Leo. Siya uncorked ang vial at inilipat upang ibuhos ang lason sa inumin Rosie, ngunit bago siya ay maaaring, ang pinto sa likod niya burst bukas. Leo, huminto! Tumunog ang boses ni Sofia, puno ng pangangailangan ng madaliang pagkilos. Umikot si Leo, ang kanyang puso ay tumatakbo. Nakatayo si Sofia sa pintuan, bumunot ang kanyang baril at direktang nakatutok sa kanya. Para sa isang split second, naisip ni Leo na pinagtaksilan niya siya, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang figura sa likod ng lalaking, sa isang madilim na suit, ang kanyang sariling sandata ay sinanay kay Sofia. Ito ay isa sa mga bodyguard ni Rosie, ang parehong isa na nangunguna sa pagsisiyasat sa pasukan. Siya ay bumalik sa lalong madaling panahon, at ngayon ang misyon ay nasa bingit ng sakuna. Ibaba ang baril, ang utos ng gwardiya, ang kanyang boses ay matatag ngunit tense. Sinulyapan ni Sofia si Leo, ang ekspresyon niya. Nakuha ko na ito. Ilabas mo na lang si Rosie at umalis ka dito. Nag-alinlangan si Leo, sinisigawan siya ng kanyang instincts na tumakas, ngunit alam niyang ito lang ang pagkakataon niya. Bumalik siya kay Rosie, na umatras sa isang sulok, ang kanyang takot ay kapansin-pansin. Sa isang mabilis na paggalaw, si Leo ay sumugod pasulong, na pinilit ang vial sa bibig ni Rosie, at pinipigilan ang kanyang panga. Nahirapan si Rosie, ngunit halos agad na nagkabisa ang lason. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay gumulong pabalik sa kanyang ulo, habang siya ay bumagsak sa sahig, walang buhay. Ang tunog ng putok ng baril ay pumutok sa likod ni Leo, na hinila siya pabalik sa kasalukuyan. Lumingon siya sa tamang oras upang makitang ibinaba ni Sofia ang bodyguard na may mahusay na pagkakalagay ng putok sa dibdib. Ibinaba niya ang kanyang sandata, humihina ng husto habang nakatingin kay Leo. Mission accomplished, anya, ang kanyang boses ay may bahid ng ginhawa at pagkahapo. Tumango si Leo, tumitibok pa rin ang puso niya. Wala silang masyadong oras bago dumating ang mga gwardiya. Mabilis niyang hinanap ang katawan ni Rosie, kinuha ang isang flash drive na inutusan siya ng ahensya na magpagaling. Ang drive ay naglalaman ng mahahalagang impormasyon sa mga kriminal na gawain ni Rosie, evidence na gagamitin upang lansagin ang kanyang organisasyon. Let's go, sabi ni Leo patungo sa pinto. Sumunod si Sofia, mabilis at tumpak ang kanyang mga galaw. Dumaan sila sa mansyon, iniiwasan ang natitirang mga gwardiya at nadulas sa gilid na labasan. Ang hangin sa gabi ay malamig at nakakapreskong habang sila ay lumabas sa kadiliman, ang kanilang hinina ay nakikita sa malutong na hangin. Dinala ni Leo si Sofia sa kanyang sasakyan, nakaparada sa isang maikling distansya mula sa mansyon. Habang umakyat sila sa loob, hindi napigilan ni Leo na sumulyap sa kanya, hindi pa rin sigurado sa kanyang tunay na intensyon. Iniligtas mo ang aking buhay doon, sabi ni Leo habang sinisimulan niya ang makina. Nagkibit balikat si Sofia, hindi nababasa ang ekspresyon niya. Nagkaroon kami ng deal. Tumango si Leo kahit alam niyang may higit pa rito. Pakiramdam niya ay mag-cruise muli ang kanilang mga landas, ngunit sa ngayon, nagpapasalamat lang siyang nabuhay. Tahimik silang nagmaneho sa loob ng ilang minuto, unti-unting nawawala ang adrenaline ng misyon. Nang malapit na sila sa tagpuan kung saan susunduin si Sofia, sa wakas ay nagsalita na si Leo. Ano ang nangyayari ngayon? Tanong niya. Lumingon si Sofia sa kanya, ang kanyang berdeng mga mata ay tumatagos sa madilim na liwanag ng kotse. Ngayon, magkahiwalay kaming pumunta. Ngunit tandaan, Leo, we ay hindi kaya naiba, ikaw at ako. Nakatira kami sa isang mundo ng mga anino, kung saan ang katapatan ay isang luho na hindi namin kayang bayaran. Hindi sumagot si Leo. Alam niyang tama siya. Ang buhay na kanilang pinamunuan ay isa sa patuloy na panganib, kung saan ang tiwala ay isang bihirang kalakal. Nang makarating sila sa tagpuan, binuksan ni Sofia ang pinto at lumabas. Bumalik siya kay Leo, isang mahinang ngiti sa kanyang mga labi. Mag-ingat, Leo. Hanggang sa susunod na pagkakataon. Pinanood siya ni Leo na mawala sa gabi, ang kanyang figura ay mabilis na nilamon ng kadiliman. Umupo siya sa kotse saglit, ang kanyang mga iniisip ay tumatakbo. Tapos na ang misyon, ngunit nagsisimula pa lang ang mga epekto. Habang siya ay umalis, hindi matitinag ni Leo ang pakiramdam na ang mga pangyayari sa gabing ito ay babalik sa kanya. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang bumalik kay Elena, sa buhay na ipinaglaban niya ng husto upang maprotektahan. Nakarating na siya sa isa pang misyon, ngunit ang halaga ng kanyang dobleng buhay ay lalong nagiging hindi mabata.
Gaano pa kaya niya ipagpatuloy ang charade? Ilang kasinungalingan pa ang masasabi niya bago bumagsak ang lahat. Oras lang ang magsasabi. Chapter 5, Isang Twist of Fate. Bago pa makapag-react si Leo, hinawakan ni Sofia ang braso nito at hinila palabas sa balkonahe. Sino ka? Hiniling ni Leo, mababa at mapanganib ang kanyang boses. Ako ay isang ahente, tulad mo. Ngunit nagtatrabaho ako para sa ibang ahensya, sumagot si Sofia. Pinagmamasdan ka namin, Leo. Alam namin ang lahat tungkol sa'yo. Ang isip ni Leo ay umiikot. Ito ay isang komplikasyon na hindi niya inaasahan. Ano ang gusto mo? Tanong niya. Gusto kong tulungan ka, sabi ni Sofia. Victor ay isang target para sa parehong aming mga ahensya. Kung magtutulungan tayo, maaari natin siyang ibaba at makaalis dito ng buhay. Hindi nagtiwala si Leo kay Sofia, ngunit alam niyang wala siyang masyadong pagpipilian. Pumayag siyang makipagtulungan sa kanya at mabilis silang nakaisip ng bagong plano. Si Sofia ay lumikha ng isang diversion na nakuha ang atensyon ng mga bodyguard habang si Leo ay nadulas sa pribadong opisina ni Victor. Natagpuan niya si Victor na mag-isa, binuhusan ang sarili ng inumin. Victor Rossi, tapos na ang oras mo, sabi ni Leo, lumabas sa mga anino. Nanlaki ang mga mata ni Victor sa takot, ngunit bago pa siya makapag-react, tinurok siya ni Leo ng lason. Bumagsak si Victor sa sahig, patay sa loob ng ilang segundo. Chapter 6, Ang Resulta. Nakatakas sina Leo at Sofia na naghalo sa mga tao nang sumiklab ang kaguluhan sa loob ng mansyon. Naghiwalay sila sa labas at umuwi si Leo, ang kanyang isip ay tumatakbo. Nang dumaan siya sa pinto ay hinihintay siya ni Elena. Leo, nasaan ka na? Nag-aalala ako, sabi ni Elena, nagmamadaling yakapin siya. Ikinalulungkot ko, Elena. Kailangan ko lang ng hangin, nagsinungaling ulit si Leo, naramdaman ang pagkakasala sa kanya. Ngunit hindi kumbinsido si Elena sa pagkakataong ito. Napansin niya ang kakaibang tingin sa kanyang mga mata, ang tensyon sa kanyang mga balikat. Alam niyang may mali. Chapter 7, Ang Solusyon. Sa susunod na ilang linggo, sinubukan ni Leo na bumalik sa normal na buhay, ngunit imposible ito. Binago siya ng misyon at ang bigat ng kanyang mga lihim ay nagiging labis na tiisin. Nararamdaman ni Elena ang lumalaking distansya sa pagitan nila. Sinubukan niyang makipag-ugnayan, ngunit patuloy siyang itinulak ni Leo palayo. Siya ay pinagmumultuhan ng pag-isip na ang kanyang dobleng buhay ay maaaring isang araw ay ilagay si Elena sa panganib. Tapos isang gabi, hinarap siya ni Elena. Leo, alam kong may mali. Ikaw ay kumikilos kaya kakaiba at hindi ko maaaring tumagal ito anymore. Please, sabihin mo lang sa akin ang totoo, nakiusap si Elena. Nag-alinlangan si Leo. Alam niya na ang pagsasabi kay Elena ng katotohanan ay maaaring sirain ang kanilang kasal, ngunit alam din niya na hindi siya maaaring magpatuloy sa pagsisinungaling sa kanya. Elena, mayroong isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo, nagsimula si Leo, nanginginig ang kanyang boses. Ngunit bago siya makapagpatuloy, tumunog ang doorbell. Paigtingin ni Leo. Hindi siya umaasa kahit sino. Binuksan niya ang pinto para makita si Mark na nakatayo doon, malungkot ang ekspresyon. Leo, kailangan nating makipag-usap. Ito ay kagyat, sabi ni Mark. Sinulyapan ni Leo si Elena na nanonood sa kanila na may nag-aalalang tingin sa kanyang mukha. Chapter 8, Ang Pahayag. Lumabas sina Leo at Mark para mag-usap. Ipinaliwanag ni Mark na hindi pa tapos ang misyon. Nagkaroon ng maluwag na end, Sofia. Siya ay naging rogue at ngayon ay isang target mismo. Nais ng ahensya na hanapin at alisin siya ni Leo. Nagkasalungat si Leo. Hindi siya nagtiwala kay Sofia, ngunit ayaw din niyang patayin siya. Iniligtas niya ang kanyang buhay at may utang siya sa kanya. Leo, ito ay isang order. Kung hindi mo ito gagawin, ang ahensya ay darating pagkatapos mo at Elena, Mark binigyan ng babala. Alam ni Leo na siya ay nakulong. Hindi niya maaaring tanggihan, ngunit hindi rin niya kayang tiisin ang pag-iisip na ilagay si Elena sa panganib. Pagbalik niya sa loob, hinihintay siya ni Elena. Sino iyon? Tanong niya. Isang bagay lang sa trabaho, sumagot si Leo, ngunit masasabi ni Elena na nagsisinungaling siya. Leo, pakiusap, sabihin mo lang sa akin ang totoo. Hindi ako maaaring patuloy na mabuhay tulad nito, sabi ni Elena, ang kanyang boses breaking. Alam ni Leo na wala siyang pagpipilian.
Huminga siya ng malalim at sa wakas ay sinabi kay Elena ang totoo tungkol sa kanyang dobleng buhay. Chapter 9, Ang Desisyon. Nagulat si Elena. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang lalaking mahal niya, ang lalaking inakala niyang kilala niya, ay isang lihim na mamamatay tao. Paano mo ito may tatago sa akin, Leo? Paano ka magsisinungaling sa akin sa lahat ng mga taon na ito? Tanong ni Elena, tumutulo ang mga luha sa mukha niya. Ikinalulungkot ko, Elena. Gusto kitang protektahan. Ayokong masaktan ka, sabi ni Leo, puno ng panghihinayang ang boses niya. Hindi alam ni Elena kung ano ang dapat isipin. Mahal niya si Leo, ngunit hindi niya mapagkasundo ang lalaking mahal niya sa cold-blooded killer na inilarawan niya. Kailangan ko ng ilang oras upang mag-isip, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay halos hindi bumubulong. Tumango si Leo na intindihan. Alam niya na sinira niya ang kanilang relasyon, at hindi niya alam kung maaari nilang ayusin ito. Chapter 10, Ang Huling Pagbagsak. Alam ni Leo na hindi na siya makapaghintay sa desisyon ni Elena. Kinailangan niyang harapin si Sofia at protektahan si Elena mula sa ahensya. Natuntun niya si Sofia sa isang safe house sa isang malayong lokasyon. Pagdating niya, hinihintay siya ni Sofia. Alam kong darating ka, sabi ni Sofia, mahinahon ang boses niya. Ayokong gawin ito, Sofia. Ngunit wala kang pagpipilian sa akin, sagot ni Leo, ang kanyang baril sa kamay. Sa tingin mo alam mo ang lahat, Leo. Ngunit mayroong higit pa sa ito kaysa sa napagtanto mo, sabi ni Sofia, isang pahiwatig ng kalungkutan sa kanyang boses. Bago makapag-react si Leo, ibinunyag ni Sofia na siya ay nagtatrabaho ng palihim para sa ibang ahensya sa lahat ng panahon. Siya ay hindi isang rogue agent, siya ay sinusubukan upang alisin ang mga tiwaling opisyal sa loob ng sariling ahensya, Leo. Ikaw ay nagsinungaling sa Leo. Ang mga taong pinagtatrabahuhan mo ay ang mga tunay na kriminal, sabi ni Sofia. Natigilan si Leo. Hindi na niya alam kung sino ang dapat maniwala. Ngunit bago siya makapagdesisyon, isang pangkat ng mga ahente ang pumasok sa safe house, bumunot ng mga baril. Ihulog ang iyong sandata, Leo. Ikaw ay nasa ilalim ng pag-aresto, isa sa mga ahente iniutos. Napagtanto ni Leo na siya ay na-set up. Ginamit siya ng ahensya upang alisin ang kanilang mga kaaway, at ngayon ay nililinis na nila ang mga maluwag na dulo. Sa sumunod na kaguluhan, naglaban sina Leo at Sofia, isa-isang pinabagsak ang mga ahente. Ngunit sa huli nasugatan si Sofia. Habang naghihinalo siya, inabot niya kay Leo ang isang flash drive. Kunin mo ito. Mayroon itong lahat ng katibayan na kailangan mo upang ilantad ang mga ito, sabi ni Sofia, mahina ang kanyang boses. Si Leo ang nagmaneho, ang kanyang isip ay nakikipagkarera. Kinailangan niyang umalis doon at alamin ang susunod niyang gagawin. Chapter 11, Isang Bagong Simula. Umuwi si Leo, nabugbog at nabugbog. Natagpuan niya si Elena na naghihintay sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Leo, ano ang nangyari? Okay ka ba? Tanong ni Elena, nagmamadaling pumunta sa tabi niya. Mabuti ako, Elena. Pero kailangan na nating umalis. Hindi kami ligtas dito, sabi ni Leo, apurahan ang boses niya. Hindi nag-alinlangan si Elena. Nag-impake siya ng bag at iniwan nila ang kanilang tahanan. Alam ni Leo na hindi na sila makakabalik sa dati nilang buhay. Kailangan nilang mawala, magsimula sa isang bagong lugar. Habang papaalis sila, inabot ni Leo kay Elena ang flash drive. Ito ang lahat ng kailangan mong malaman, sabi ni Leo. Tumingin si Elena sa drive pagkatapos ay bumalik kay Leo. Alam niya na ang kanilang buhay ay hindi kailanman magiging pareho, ngunit alam din niya na hindi siya mabubuhay kung wala siya. Kasama mo ako, Leo. Ano man ang mangyari, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ngumiti si Leo, nakaramdam ng ginhawa. Haharapin nila ang susunod na pagsasama. Chapter 12, Ang Huling Sakripisyo. Nagawa ni Leo at Elena na makatakas sa buhay na dating puno ng kasinungalingan, panganib at panlilinlang. Sila ay nanirahan sa isang maliit, tahimik na bayan, malayo sa kabuluhan ng kanilang nakaraan. Ang buhay ay mapayapa, ngunit ang mga anino ng dating buhay ni Leo ay nagtagal sa mga sulok ng kanyang isip. Alam niyang pansamantala lang ang kanilang kaligtasan, hindi titigil ang ahensya hanggat hindi nila siya pinatahimik ng tuluyan.
Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe ng kanilang bagong tahanan, pinapanood ang paglubog ng araw na nagpinta sa kalangitan sa kulay kahel at rosas. Hinawakan ni Leo ang kamay ni Elena sa kanyang. Wala nang mga lihim, Elena. Ipinapangako ko sa iyo na, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ngumiti si Elena sa kanya, pinisil ang kamay. Naniniwala ako sa iyo, Leo. Makakamit natin ito ng magkasama. Biglang nabasag ang tahimik na katahimikan sa tunog ng putok ng baril. Ang bitak ng bala ay umalingaw-ngaw sa hangin, na tumusok sa katahimikan na kanilang ipinaglaban ng husto upang mahanap. Huminto ang puso ni Leo nang maramdaman niyang marahas ang pag-alob ng katawan ni Elena sa kanyang mga bisig. Ang kanyang mga mata ay lumawak sa pagkabigla, at isang hingal ang nakataka sa kanyang mga labi. Nagsimulang tumagos ang dugo sa kanyang kamiseta, na nabahiran ito ng pulang-pula. Elena! Si Leo ay sumigaw, ang kanyang boses ay nabasag habang siya ay nakahawak sa kanyang mga bisig, dahan-dahang ibinaba ito sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni Elena sa takot at sakit habang nakatingin siya kay Leo, nahihirapang magsalita. Napaluha ang kanyang mukha habang inaabot niya ang pisngi nito, nanginginig ang kamay. Leo! I'm so sorry, bumulong siya, mahina ang boses niya at kumukupas. Hindi, Elena, mangyaring manatili sa akin. Magiging okay ka. Magiging maayos ka, nakiusap si Leo, ang kanyang boses ay nasasakal sa luha. Mababaw ang hininga ni Elena, at humina ang kanyang katawan sa bawat pagdaan ng segundo. Tumingala siya kay Leo, ang kanyang kayumangging mga mata ay puno ng pagmamahal at kalungkutan. Mahal kita, Leo. Laging tandaan na ang boses ni Elena ay halos isang bulong ngayon, ang bawat salita ay isang pakikibaka. Kinakandong siya ni Leo sa kanyang mga bisig, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha habang pinapanood ang pag-agos ng buhay mula sa kanyang mga mata. Mahal kita din, Elena. Pakiusap, manatili ka sa akin, nakiusap siya, ang kanyang puso ay nasisira sa bawat salita. Ang mga labi ni Elena ay nanginginig sa isang pangwakas, mahinang ngiti habang ibinubulong niya ang kanyang mga huling salita. Wala nang mga lihim ni. Sa pamamagitan nito, ang kanyang mga mata ay nakapikit, at ang init ay naubos mula sa kanyang katawan. Hinawakan siya ni Leo ng mahigpit, nabasag ang puso nito sa 1,000,000 piraso nang malaman niyang wala na siya. Tahimik ang gabi, maliban sa tunog ng paghihirap na hikbi ni Leo. Kumapit siya sa walang buhay na katawan ni Elena, hindi niya matanggap ang brutal na katotohanan na wala na siya. Ang pag-ibig ng kanyang buhay ay naalis sa kanya sa isang iglap, lahat ay dahil sa buhay na sinubukan niyang iwanan. Habang nakaupo siya doon, hawak si Elena sa kanyang mga bisig, alam ni Leo na hindi pa tapos ang kanyang laban. Kinuha na ng ahensya ang lahat sa kanya, at ngayon ay wala na siyang mawawala. Ang kanyang kalungkutan ay naging isang malamig, nagniningas na galit. Gagawin niya silang magbayad para sa kanilang ginawa, anuman ang halaga. Ngunit sa ngayon, ang magagawa lang niya ay hawakan ang babaeng mahal niya at magdalamhati sa buhay na hinding-hindi nila gagawin. Ang araw ay lumubog sa ilalim ng abot-tanaw, inihagis ang mundo sa kadiliman.